Ayan. Ayun, dumami na yung ano mo, lagyan mo na ng resistance. Ayun, nagamit mo na si Session Algo. Buti nakita mo agad to. Nasundan. Kasi ito yung mga times na ata na ano na unti-unti nasusundan ko na yung mga videos nyo. Ayun, ayun. Mas maganda to pagka ano. So, ang technique lang dito sa support and resistance, alam mo, Sir Jerry, Yes po. is ang babantayan mo kung nabuo siya dun sa overlapping ng dalawang malaking volume na session. 'Di ba? Yung Ah, London tsaka New York. Malakas yung volume nun, 'di ba? yes So po. as ang pinaano ko na tawag nito, kung maghahanap kayo ng support and resistance, it's Mm, always on a high volume na time. Okay? So, kailan yung high volume na time? So, using the algo, yung sessions na looks algo, mm, kitang-kita mo kung nasaan yung malakas na resistance, di ba? So, yes po. dito sa label mo, etong bilog na to. Yes po. Lang lang ha. Saan na ba yan? Oops. 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 Kasi yung hinahanap ko, sinusubukan natin yung psychological level. Kaso parang hindi ko makuha yung mga saktong ganon. Yung mga mismong naka 1940, 1920, Oo. mga sakto talaga. Sige lang, maano mo yun yan. Try lang. Dito muna tayo sa ano. So, ito, di ba? So, tama Mm, to. Itong bilog na to, binilugan mo mm, dito. Malakas to na resistance. Okay? Di ba? Ito yung lagay mo. Reasoning, it's created during the overlapping of session of London, New York. yes po. Tama yon, di ba? So at least na-identify mo siya na resistance during a high volume time. So pag Mm, sinabi nating nabuo siya during high volume time, meaning nun, ang makakabasag nun is high volume din. Kuha mo? mm, mm. So, malakas yung volume dyan, marami yung volume dyan. So, ang babasag niyan is maraming volume din. Nakuha? Yes, So, yes po. kung ibibisitahin siya nung Asian, like Asian session, kakayanin ba nung Asian session? So, yung volume ng Asian is hindi masyado, di ba? So, Yes hindi po. hindi kayang basagin yan. So, dito sa sunod na resistance mo. So, kung nag-trade ka dito, no, sample, nag-trade ka dito sa oras na to, Mm, mm. this is London session time, di ba? Kasi makita Yes mo po. naman London session. Yes Etong po. resistance na to is London plus New York. Yun. Okay? So kung Yes po. London lang 'yan, tapos nandyan na siya, expect na mas mataas yung probability na maging resistance talaga yan. Hindi mabe-break yan. Bakit? Dahil Mm, dalawang ano to eh, kung sa math pa, 1 plus 1, 2 to. 'Di ba? oh, 2. Kasi 1 sa London, 1 sa New York, 2. Dito, oh. London lang yan, 1. So, which is greater, 2 or 1? Okay, Oh. okay. So, kung nandito ka, tapos nag-trade ka dyan sa mga oras na yan, sa London session, tapos approaching the resistance, anong gagawin mo? Magbe-breakout play ka ba? Or yung magpo-pullback ka? Kasi yung breakout, di ba, tatagos. Yes Tapos po. yung pullback is mauuntog siya diyan, pababa Yes siya, po. 'di Yes ba? po. So Yes anong po. sa resistance na nakita mo, which is ito, malaki yung volume diyan, and then Oo. ina-approach na siya. Kaso maliit yung candles, 'di ba? Maliit yung candle na nag-approach, 'di ba? Nag ano pa dito, nag-indecision na candle tapos maliit yung approach. So ano yung magiging best strategy to use? Will it be a breakout or pullback? So, based dun sa explanation sir, pullback talaga Oh, mangyayari diyan. yun. Sa the high probability, pero hindi mangyayari yun kada ano kada most of the time kasi meron ka pang news kasi i-consider mo yun. Pero sa technical perspective, makita mo na, uy, maliit yung mga candles. So meaning ang tulak niya is mahina. Mm, mm. Okay? And then approaching siya dito sa resistance na matibay. Dalawang session yan eh. 'Di ba? Nag-overlap. Tapos yan, London lang ang naka-open. Tulog pa yung mga New York. Kulang ang tulak mo. Mm, mm. Meaning, pwede kang mag-pullback dyan. No? So, yung target mo dyan, yung trading approach mo dyan will be, pullback to. Kasi, hindi sapat ang volume na basagin tong resistance na to. Kuha mo? Mm. Okay? Yes po, yes po. So, 'di ba napaka-basic lang. Kaso lang kung mapapansin mo kung ano ka sa ibang strategy na guguhitan lang nila 'yan. Wala na silang pakialam kung kailan nabuo.
So, may mga resistance na weak, may mga resistance na matitibay. So, Mhm. kung alam mo kung saan yung matibay na resistance at mga support, alam mo ang gagawin mo. Magba-bounce play ka ba or magba-breakout play ka dyan? 'Di ba? Kasi kung Mhm. puro ka lang breakout, tapos, sample, nag-breakout play ka dyan, matibay na resistance yan, kulang yung volume mo, di stop loss ang abutin mo, di ba? Yes po. Okay. So dito, tama yung na-label mo na resistance dito. So, and your reasoning is tama din. 'Di ba? It is created, no? It was created during the overlapping. So, Mhm. magandang ano 'yon, magandang tawag nito, bias or magandang confirmation for a resistance. So, yun yung gagawin mo lagi, no? Para consistent yung labeling mo ng resistance at support. Kailangan, kung anong reason mo sa unang ano na to, resistance na to, sa sunod Mhm. na gagawin mo resistance, ganun pa rin yung magiging reasoning mo. Strategy. Oh, Okay. huwag mong bagu-baguhin na, dahil ano siguro to, 'di ba? So, ang checklist mo dito is, number one is, may volume ba yan? No? Kailan yan nabuo? Okay? May volume ba na resistance yan na dapat kong guhitan? Okay? Within So, 2 seconds. dito sa una mong ginuhitan, ito. Is this a support? Sa ano ko sir, weak support kasi nabuo siya ng Asian eh. Very good. Yun yung ano dyan. So, that is a weak support. So, kung Yes. in-approach yan, no? Kung weak support yan, in-approach yan nung high volume time, will there Uh, be a bounce play or a breakout play? in terms of volume sir, bounce play to kasi napansin ko dito and sa may ano sa may etong session yung dalawa na Oo. ah yung kung saan nabuo yung unang resistance, so Oo. nag-bounce na siya dun eh. Ayan diyan, yan yung una tapos yan yung pangalawa. Oo. So parang confirmation mo na yung pangalawang bounce na yan eh. Oo. Yung sa New York Mm. after ng Okay. London. So So, ayun. magba-bounce play ka. Okay? So, kung ganito lang, kung ganito, sample sa Asian, di ba, dalawa. Weak support man to, di ba? So, sa Mm, London, ni-reject niya. Meaning, dinagdagan niya yung volume dito. Pinatibay niya yung support. Kuha. mm, Kaya nga, mhm, ano, pag may support sa Asian, delikado yan na sample, magbe-breakout play ka sa London. Tapos aha, dito, akalain mo, breakout to kasi weak support to. Di oo. kakaumpisa pa lang ng London, 'di ba? Kakaumpisa pa lang. Yes po, So yes wala po. ka munang magbe-breakout diyan kasi Oo, delikado pa 'yan kasi dito from here, ito yung history, 'di ba? Kita mo oo, tong push na to. This is a lot oo, of volume. Tsaka malakas yung momentum niya, 'di ba? yes po. Tapos nag-create siya ng weak support and then eto, kung mag-antay ka lang until New York, malalaman mo kung matibay yan or hindi. Kasi, Mm, iti-test ni London, di ba? Tinest ni London, isa, dalawa. So, expect na pag bisita ni New York dito, eto, nabuo during overlap din, di ba? yes po. Oh, so mas matibay, pinatibay niya na. May Asian support, may London support, may overlapping support. So, meaning, dito, support talaga to. Ah, Okay? 'Pag ganyan sir parang ano yung pinakang main confirmation niyo na, "Uy, dito na yung main support niya." Yung parang dito Eto, yung nagpatibay talaga overlap. ng support. Ayan talaga, Oo. okey. Tapos yung Kasi candle na to, kita mo tong candle na to? uh-huh, Itong green tapos yes po, mahaba na wick. So, yes po. eto, ano to, parang advance na to kasi ang tawag dito is ah kanang tawag nito, yung rejection wick ang tawag niyan, no? Rejection, Mm, meaning ni-reject niya yung prices dito. 'Di ba? Umabot siya dito sa baba, 'di ba? Nakita yes natin po. bumaba siya. Pero Mm, nag-close yung candle dito sa taas. uh-huh, So, ang meaning nun, etong week na to, it's a rejection of prices dahil ginawa niyang bullish, 'di ba? hmm, So, hmm, ni-reject niya yung prices dito sa baba. Kung pula to, no? Kung pula to, sample, eto uh-huh, pula, 'di ba? Kita oo, mo to, pula. yes po. Hindi siya rejection ng baba kasi pula siya 'di ba? Bearish. Uh-huh, So, uh-huh, ang tawag dito is range wick. Range siya, may range siya na sample sa sunod na kandila, yan yung possible na range niya pababa.
Mhm, mhm, Kasi yung momentum mo is pababa. Okay? mhm. Pero kung dito ka, sample, ito, bearish, tapos naging bullish siya, hindi Ah, magiging range to. Bakit? Kasi yung momentum mo is paangat. Kasi ah, inangat, di ba? So, yes po. nag-bounce siya dito, inangat. So, the momentum sa next candle is bullish. Police. Oh. Dito naman, itong pula na to, 'di ba, yung momentum niya is pababa, Yes po. umangat, 'di ba? Umangat, pero malaki pa rin yung body ng candle. Bad. Meaning nun, malaki yung bearish na momentum niya. Aha, Okay? aha. So there's a high probability that the next candle will test the range, itong range wick. Mhm, mhm. Okay? So ang tandaan mo lang diyan, pag rejection wick, example, ito yung support. Ayos po. Yes po. Tapos may wick tapos nag-green. So Green. that is a rejection of prices here. Rejection 'yan. So, kung dito naman sa resistance nangyari, tapos ayun, 'di ba? Kita mo 'to, Apo. resistance, nag-wick, Mm, bumaba, mm, pula. So ano 'yon? Rejection wick 'yan, 'di ba? mm. Rejection. Pero dito, 'di ba, may green pataas. Oh, range wick 'yon. Range niya pataas. So kita mo sa sunod na kandila, tinitest niya yung range, 'di ba? Tinest niya Ah, yung range dito. aha. Hindi lang niya naabot. Okay? So nung Ay, hindi niya naabot and then nag-close siya as a bearish, meron ka ng rejection. Ginawa niyang rejection. Tinest niya, 'di ba ito? mm. Range. From range to Oh. rejection na Oh. lumabas. Nag-range ka, meron kang range wick dito. Sa sunod na candle, expect nga na mag-ano 'yon. Titest niya yung range na 'yon. So pag Ah, test niya sa range, hindi niya naabot. And then aha. na-close niya na bearish. So instead of na magbubulish yan, rejection yan kasi yung wick na to is mahaba compared to the body. Mm, So ni-reject niya, parang inayawan niya yung presyo doon. And then yan na yung magiging resistance mo ngayon dahil yung mm, mm. range naging rejection. So yan yung magiging resistance mo. So aside from the time kung kailan siya nabuo, tingnan mo rin yung formation ng candles. No? Is it nag-range siya na nag-rejection or rejection na naging range naman ulit? Marang mga ganon. Aha, Okay? aha. So tama yung mga labeling mo dito. No? So dito naman sa reasoning, I assume that this is a support since the price bounced back when they hit this price range and this was valid when the session of London. Ayun, tama nga dito. So pero dito, kahit hindi mo na i-label to na support, yung Support. Asian, Ah, okay. basta para hindi ka malito, don't, Mm. ito lang tandaan mo, don't Yes trust po. the Asian volume. Huwag kang Mm, magtiwala sa Asian volume dahil walang kwenta yung volume na yan. mm, Okay? mm. Yes po, sir. Oo. Noted po. Okay. Yung bantayan mo lang kasi alam mo namang gumamit sa sessions algo, ay yung sa Lux algo. Maghanap ka ng mga support and resistances na nabuo dun sa mga session na yon. Especially sa overlap. Okay? Mhm. Kasi, sample, ito. Di ba malakas to na support? Opo. Oh. Pero nabasag siya ng New York. So, what will be your next day? Kasi next day ka na, ito, nabasag madaling araw to eh. So, pag nabasag ang solid na support, that Mhm. means na pababa yung presyo. Malakas yung selling pressure dahil ang overlap binasag ng New York. Meaning yung volume na to is equivalent to the volume here. Mhm, mhm. Okay? So, ang volume ng New York, sumobra pa to sa New York plus the London. So, maybe may nangyari dito na catalyst like may news, mga Mm, ganon. So, ang aabangan mo kinabukasan yan, pagpasok ng London or New York is the retest. I-retest tong mm. support na to. Magiging resistance na to. 'Di ba? So, pag Okay. pumalo na naman siya dyan sa resistance na yan, pwede ka nang talpak nung cell. Okay? Ah, Kasi alam mo na malakas to. Malakas tong kandila na to kasi binasag niya yung overlapping. So yes po. wag kang magano na magba-bounce agad diyan, no? Ah, Babalik agad dun sa taas. So wag mong gagawin yung gano'n. Dapat i-analyze mo muna kailan siya nangyari, bakit siya nangyari na gano'n, or mhm. tatalpak na ba ako ng bounce play or breakout. Oh, gano'n para Okay, sir.
Actually, ayun yung problema ko, yung mga ganyang analyzation na dini-explain niya sa akin ngayon. Diyan ako nagkukulang, yung parang, ewan ko, parang wala akong tiwala sa ano ko, sa ginagawa ko ba. Oo. Parang ganyan, hindi ko alam kung tama ba yan or hindi. Something like that, kaya hindi ko rin alam kung, ewan ba, yung mga bias ko. Oo. Diyan yung gusto ko matutunan talaga sa inyo. How do you analyze talaga yan talaga, Mm. sir? Yun lang Pero, matutunan mo yan agad-agad. Agad-agad mga soon. No? so, Practice lang naman yan. Dito tayo oh, sa pangalawang ano mo sa chart. Eto, yan. So, dito, anong ano to? Anong movement ng market? 'Di ba? Natapos mo na ba yung video ng ano, market movements? ano lang sir, yung support and resistance lang na isang video yung inano ko. Kasi yun lang yung nakalagay dun sa may, ano ba to, yung may ah, number of videos nyo. Tapos sabi niya panoorin ko yung support and resistance. Oo. I'm not sure if tama ba yun or may other videos pa kayo na, Ano, meron ka napanood mo na yung ano, three major market movements. three major. Hindi pa sir, isa lang yung napanood ko sir. Support and resistance pa lang. Kanina. Dun sa Opo. ano, sa lesson 2. So, Okay, kung lesson 2. kung may time ka, yung lesson 2, yung mga Sige po, sige. videos doon, Yes po. mas ma-appreciate mo yung suppose napanood mo na yon major market movements tapos maalala mo tong pinag-ano natin dito, diniscuss. At least Discuss. oo, ma-refresh yun. So dito, Okay po. dito sa three major market movements, tatlo yung major market movements. Meron tayong um, uptrend, Mm, downtrend, tapos yung range. consolidation, yung ranging. 'Di ba? So, eto, Mm. ano kaya to? Ranging, uptrend, downtrend, or ano? Based on my ano sir, ranging lang siya talaga. Okay, ranging yan. So, paano mo ma-confirm na ranging siya? Naglalaro lang yung price niya sa ano, sa certain level of price. Okay. So, So, ganun yung dito, 'di ano. ba? Eto. Opo. Ayan. So, nag ano lang siya, naglalaro dito sa pag ganon-ganon. No? Yes po. Even on high volume time, like eto London, Ah, gumaganon-ganon lang. Tapos si New York, gumaganon-ganon lang. So, mm, ranging siya. So, anong mm. best na strategy na gagamitin mo dito pag ranging? Ah, I'm not really sure sir, Oh, bounce. yun. Bounce play lang gagamitin mo. Mm, Bounce. So, pag ranging bounce. magba-bounce play ka. So, saan ka magba-bounce play? So, syempre, dun sa mga support and resistance. 'Di ba? Mm, Magba-bounce yan sa support eh, 'di ba? So, yes po. antayin mo na mapupunta siya sa support. Ngayon, Mm, ang labeling na naman nung support. So, dito sa ano mo, possible resistance, it was created during the overlapping of two high volume. Tama. Ganun pa rin yung ginawa mo, 'di ba? So, yes po. at least consistent yung pagle-label mo nung resistance. So, Mm, pagkatagalan, sige ka ng practice na ganito lang yung resistance na hahanapin ko. So, you mm, eventually ma-develop mo yung patience mo sa market kasi hindi ka magtatalpak nung buy or sell hanggat hindi mangyayari yung condition na gusto mo. mm. Nakuha mo. Kasi meron ka ng ano ngayon, 'di ba? Meron ka ng criteria paano mo i-identify si resistance, 'di ba? Yes, Oh. yes po. So yung criteria mo is kailangan mangyari siya during overlapping, 'di ba? Ang London Oo. NYS po. Or mangyari siya during London, 'di ba? Or mangyari siya during New York, 'di ba? Meron ka ng criteria ngayon. Once nga may criteria ka na, one step ano ka na, one step meron ka ng one step para makabuo nung sarili mong system. Ah, Makuha mo. Kasi yes po. hindi ka naman, 'di ba, pagkatingin mo sa chart, ito yung resistance. No, tapos tatanungin ka, bakit diyan? 'Di ba? So, yun yung nakita ko, 'di ba? Parang ganoon. Pero sa pag sinabi, bakit diyan mo nilagay yung resistance? So, may reason ka na. The reason is overlapping yan ng dalawang high volume na session. So, Ah, that's a good resistance kasi may reason behind that resistance, 'di ba? Hindi yes po. yung pag tinanong ka, bakit dyan yung resistance? Yan yung nakita ko eh, yung mga candles dyan nag ano eh, tag nito, dyan naka, kasi sa chart naman, pwede ka naman gumuhit kahit saan, di ba?
Yes po. Oo, pagkaguhit mo diyan, uy, naglinya 'to, 'di ba? Kita mo yung mga may mga pattern, yung mga trend lines. So, Ah, pagkaguhit mo 'yan, uy, guguhitan ko ng trend line 'to. Wala namang reason behind that trend line, 'di ba? yes po. Okay, so at least dito sa'yo, meron ka ng resistance. Ang inisip ko lang diyan kasi may na-create na bagong resistance, eh, yung second day. Oo. So, iniisip ko if ano ba yun, parang gawin isa na lang ba yung gawin ko resistance tas tanggalin ko yung naunang tatlo kasi nga pareho sila, eh. Mm. So, ayun yung parang nag-aano sa'kin, Mm. nagkakaroon ako ng Ayun. 'Di ba merong parang doubt. pare-parehong may pareho or may nabago. 'Di ba? So anong unang tanong ko sa'yo? 'Di ba sabi ko, anong klaseng market ngayon? Anong klaseng movement ng market? Ranging sa Oh, yun. So meron kang ranging. So naglalaro yung mm, presyo sa range na yan. uh, Okay? So yung resistance mo is within the range din. Okay? So, ang problema mo na lang dito is, alam mo na eh, di ba? Ranging to. So, magba-bounce play ako dito. Walang breakout to. So, mm, anong distansya nung stop loss ko para hindi ako makuha? No? Para hindi ka ma-stop hunt. Di ba? Yung stop hunt tawag nila dyan eh. So, kung magba-bounce play ako, ilan yung magiging allowance ko? Okay? So, yun. uh, Ilan yung magiging allowance mo from the resistance para hindi makuha? Kasi pag example dito, ito. 'Di ba ito? So, example, yes po. nag-bounce play ka dyan. Tapos, nag-overshoot. Tapos, bumaba. 'Di ba? Ma-frustrate ka nun. Yes po. Tama yung bounce play yun. Tapos, kinuha yung stop loss ko sa taas. Loko yung broker na to. Si broker pa yung sisihin mo, 'di ba? So, Opo. alamin mo ngayon, dito na papasok yung volatility, no? Gaano ka-volatile yung ranging market na to? Since alam mo na na ranging siya, alam mo na rin kung ano yung gagamitin mong trade plan, and Mhm, then na-determine mo na yung resistance level na, uy, medyo dito yan. Kasi yung resistance, hindi naman isang line lang yun. Ano yun ah, eh? Parang zone yan eh, di ba? mhm, 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 Kaya nga i-rectangle mo dito, malaki, minsan maliit, 'di ba? Pero hindi yan exactly doon sa presyo na 'yon. Mag-overshoot yan. So yung overshoot, ilan 'yun, yung magiging overshoot nun. So ang technique mhm, nun, para malaman mo kung ilan yung i-overshoot niya is mhm, tingnan mo yung candles nung during, example to London. So aha, sukatin mo to dito sa taas papunta dito sa baba, okey. okay? Pagkasukat mo niyan, i-compare mo sa sunod na naman na session, okay? And then compare mo na naman doon sa sunod na London. Ganito din yung ano. Tapos kukunin mo yung average nun. Like sample, gumalaw to ng 2030 papuntang 2020. So around $10 yun. Sa sunod, $5, so may 15 ka na nun. Divide mo ngayon sa dalawa dahil average niya. So ang volatility nito nasa mga 7. So kung dito ka na sa resistance, ang stop loss mo nun, i-adjust mo ngayon sa average volatility nila. Kuha mo? Okey. Kaya Oo. kaya pala napapansin ko yung ano niyo, stop loss niyo malalaki din siya kasi nung sinusundan ko na kayo kasi nga itong mga previous nasusundan ko na kayo, eh. Oo. Ang tataas nung ano niyo, stop loss niyo, eh, yung iba namang napapanood ko before, parang sinasabi adjust mo lang ng 2, 3 parang gano'n. Oo. Parang disregard mo parang 1:2, Oo. 1:3 or mga gano'n. Tapos sa inyo sabi ko ang laki nung ano, so gano'n niyo pala siya sinusukat in Mm. terms of, ano ba 'to, yung stop loss, Mm. okey. Kasi pag sample, sabihin mo lang na fix ang stop loss mo like Mm, 220, hindi pwedeng naka-fix yung stop loss kasi bawat mm, bawat session may kanya-kanyang volatility yon. Like sample, pumapalo yung presyo ngayon ng around 50 pips yung ano niya, mm, swing. mm, Magto 20 pips stop loss ka, di kakainin yun. Doon mo na masasabi na loko yung broker ko pag nag-i-stop loss ako, nasa stop loss ako. Pag hmm, hindi ko nilagyan ng stop loss, pumupunta dun sa bias ko. Hindi kasalanan ng platform yun, hindi kasalanan ng broker yun. Kasalanan mo yun kasi hindi mo kino-consider yung volatility sa oras na yan. Okay? mm, Kasi
Example, kung nag-Asian session ka, so mabagal yung galaw, di ba? Kahit Um, mag-stop loss ka ng 30 pips doon, hindi ka makukuha kasi mabagal yung galaw. Eh, pag nag-stop loss ka ng 20 pips dito sa London tsaka New York, so nakita mo yung swing ng isang kandila, ang laki. So, yes po. kakainin na yung stop loss mo. Kaya pag nag pag nag-execute ng trade, i-consider mo muna kung ano ba yung volatility nito for the past 2 days or 3 days. Mhm, No, mhm. tapos dito ako mag-execute sa resistance. Eh, pag nag-overshoot to ng mga ilang pips, makakain yung stop loss ko. Tapos bababa na siya. Kagaya dito, 'di ba? Ito yung nilabel mo. Kinain. Ito puro to mga stop loss ng mga nagba-bounce play, 'di ba? Opo. Oh, kinain tapos bumaba yung presyo. Ay, anong masasabi nung mga nagtalpak dito tapos naglagay ng stop loss dito? Sabihin nila na stop hunt kami. Ay, ganun naman yun eh. Yes po. Diba? So, kailangan i-consider mo rin yung yung galaw nung tapos makita mo naman yun sa kandila. So, di pa dito nakita mo malalaki yung candles dito, yung mga range niya. So, most of the time kung ganito marami kang kandilang ganito kalahaba, ganun din ang haba nung magiging stop loss mo. Mhm, Mm. mhm. Tapos yung TP mo, mas mahaba pa dapat dun sa stop loss mo para bawi ka sa risk. Kasi pag Oo. kung maliit lang yung TP mo, ang laki ng stop loss, lugi ka nun in the long run, 'di ba? Yes po. So, consider, sample, dito, naglagay ka ng resistance. Huwag kang mag-alala kung, sample, hindi straight yung resistance mo. Kasi hindi Oo. naman talaga straight yung resistance. Yes po. Imposible naman maging straight. Ang ano lang is, alam mo yung approach mo at the time na magte-trade ka na. Okay? So, Okay. sample, naka-label ka na ng resistance. Ito, tama naman to. And then, anong time ka na magte-trade? Sa sample, ito, magte-trade ka sa oras na ganito. 'Di ba ganyan? So, Oo. gusto ko mag dito, bounce play kasi ranging market. Magpa-bounce play ako or pullback. Kasi magpo-pullback to. Alam ko magpo-pullback to, 'di ba? Ganun yung nasa isip mo Opo. nito. Alam ko magpo-pullback to. Ngayon, kung dito ako mag-execute, saan yung stop loss ko? Ganun. Wag mo ilalagay yung stop loss mo dito. Kasi po, Bakit? previous session. Dahil obvious stop loss yan. 'Di ba? Maraming maglalagay diyan ng stop loss, mga kadalas mga Actually baguhan. ako, ay ako, Oh, aminin ko yan. sa'yo 'pag ako 'yan, aktuwal, Oh, diyan ko ilalagay stop oh. loss ko talaga. Kakainin yung stop loss na yan. Mhm, Oo. mhm. Bakit kakainin? Kita mo yung mga candles na to? Isa, dalawa. Ito, sa New York. Kita mo tong haba ng candle? Yes No? po. So, yung haba ng candle na yan, ilagay mo dito. Sample, dito yung entry mo. Gaano Mm, kahaba? 'Di ba? Itong haba na to. Ito yung, sa tingin ko, ito yung average eh. Ito yung average na haba. 'Di ba? Ng mm, mm. volatility. So, yung Yes po. haba ng candle na yan, ilalagay mo dito sa entry mo. So, dito ka maglalagay ngayon ng stop loss or dito. So, kung saan ka mag-entry dyan, ganito kakahaba na mga stop loss. Para hindi ka Mm, makain, no? mm, Para mhm, hindi ka mhm. makain. So, sample, dito ka na, sa dulo. Tapos nilagay mo yung mahaba. So, andito yung stop loss mo. Safe pa yon, no? So, Yes po. malas na lang talaga kung inabot yung stop loss mo. Tapos, bumaba siya. 'Di ba? Kita mo yung galaw niya. Kita mo yung haba. Yes po. Oh, sample dito yung resistance, 'di ba? Ito yung pinaka-resistance. Oh, kung Oo. i-add mo yung sample, ito yung kandila na to, ito yung average talaga, 'di ba? Kita na Yes po. natin. Oh, kung i-add mo yan dito sa ibabaw, 'di ba? Yun yun. Oo nga sir ano, kapag Oh, pinansya mo siya, oh. Pero kung nakaganon pa yung kandila na yan, asan yung obvious na stop loss? 'Di ba ito? yes po. Oh, wag mong gayahin yung lahat ng mga obvious na dyan. Kasi pag obvious na obvious yan, meaning nun may nakaabang dyan. May nakaabang nakakain ng stop loss mo. No? So, i-consider mo to. So, bihira lang kasi nagko-consider ng volatility eh, na At least ngayon sir oh, natutunan ko na. oh. Pero Ta- kailangan ko lang i-practice talaga. Ayun, practice lang. Kasi the more na sige ka gawa nung tsaka i-limit mo, diba? Dito marami kang nalagay na resistance and support. Yes po. I-limit mo lang sa pinaka-solid na tingin mo.
Oo. Okey po. Kasi pag dinamihan mo kasi yung ano, sample ganito, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 na. So, hindi mo Oo. malalaman ngayon, saan yung pinaka-solid nito? So, ma-analysis paralysis ka na. Mm. Hmm, So, mag-decide ka sa sarili mo na ito yung pinaka-solid na support na sa support. tingin ko. Tapos, Hmm, tanungin mo sarili mo, bakit? Bakit ko ba pipiliin tong support? Oh, ganun ka. So, pag tinanong mo sa sarili mo yun, ito yun. Support ko to. Tapos, ganito yun. And then, the next day or the next week, kahit na hindi ka mag-trade, at least makita mo lang yung price, mag-focus ka lang doon. And then, eventually, it will build confidence na pagkasunod na araw, uy, tama yung sinabi ko. Ito talaga yun. Okay? So, lahat nung ipiprint mo dyan sa, ano mo, sa TradingView na chart, yung lahat ng i-drawing mo, kailangan na internalize mo yun, bakit mo siya din-drawing dyan. Oh, hindi pwedeng na, drawing ako dito, ito drawing ko na naman, drawing na naman ako. So, hindi mo na alam yung mga, ano nun, mga idea behind sa linya mo. Kasi, nilinya mo na, marami na nakalimutan mo na. yes po. Oo. So, sa pag-practice mo ng labeling ng support and resistance, kontian mo lang, no? Like, dalawa or tatlo. And then, make a solid na reasoning kung bakit yun ang napili mong support and resistance. And then, i-observe mo yung price sa mga following days kung talagang mag-hold siya. So, pag nag-hold siya, ma-record na yun sa utak mo na ito yung hahanapin kong support. Dahil last time ganito yung nangyari. 'Di ba? Hmm, Oh, last time ganito yung nangyari. Kung marami kasing nakalagay na support diyan, hindi kaya ng utak natin ma-recall 'yon na ano nga yung reason nun, 'di ba? yes po. Compared sa kung dalawa lang yung reason mo, dalawa lang yung nilagay mo diyan, tapos alam mo yung reason, tapos pag nag-go on na yung trade, tas nag-go on na yung mga araw, pagkakita mo, uy, nag-hold pala. So, ganito palang support ang nag-hold. So, meron ka ng, ano nun, meron ka ng record sa utak, or pwede mo din siyang i-journal. Like, ito yung support na ginawa ko. Ito. Para may record ka. So, may data ka na pag ganito pala nangyari, sample, dito pala, pag nag-overlap pala tong New York tsaka London, tapos may na-create na support, solid pala yan. Tapos, hindi kayang basagin ng Asian, di ba? Ito, solid. Hindi kayang basagin ng Asian. So, meaning sa Asian session, pwede ako mag-bounce play. Di ba? Or wala akong time sa Asian, so sa New York or London na lang ako mag-bounce play. Yun. Okay? Yes po. Kaya, sample, magka-ano ka na dito. So, mag-open ka na ng trading account, tapos matitempt ka na mag-trade. Ang advice ko sa'yo, wag kang mag-trade ng maraming pair. Mag-focus ka lang sa isa. Oo. Kasi Yes po, pag sir. marami ka nang inaaral, marami ka nang binabantayan na pair, malilito ka na mag, ano, Maghahalo na lahat 'yan sa tapos, maka-execute ka naman ng winning trades, but hindi mo siya in the long run parang mabe-burn out ka dahil ano ba yung pinaggagawa ko? Wala akong natutunan kasi parang nagbabasa ka ng maraming libro, hindi mo tinatapos. Yung parang ganun. Oo. sir. Parang nanonood ka ng movie na tatlong movie sa isang oras. Oo. Uh-huh. Yung wala kang focus ba? So, Mm, unlike sa kung isa lang yan, sa sample, ito, gold ka lang. For the whole to 2024, gold lang yung ititrade mo. Tapos, mm, dito ka lang mag-trade during overlapping ng London tsaka New York. Yan lang. Every single day, yan lang gagawin mo. Tapos, isa o dalawang trade lang ang gagawin mo. Sigurado ako, may sideline ka na. Huwag kang mag-trade ng buong araw. 'Di ba? So, hindi naman kailangan mag-trade ng buong araw eh. No? So, ganun lang. Focus lang. No? Yun lang ang pinakaano ko sa'yo. Mag-focus ka lang sa isang fair. pair, sa isang session, kung Mm, kailan ka vacant. 'Di ba? 'Di ba may trabaho ka? yes po.
Kung kailan ka lang vacant. Yung vacant na wala ka talagang iisiping iba kundi eto lang, Opo, yung opo, candle lang, no? Kung seryoso ka talaga sa gagawin mo, no? opo, So, opo. mag-set ka ng oras kung kailan ka mag-o-open ng MT4. Yun yung ano eh, yun yung lagi kong sinasabi dun sa may group chat. Sabi ko, Oo, 1 to 2 trades a day, same time ka mag-trade, same pair mo i-trade, sigurado ako, 1 o 2 buwan, halos maging expert ka na sa pair na yan. Kasi pag ah, marami ka kasing inaral, wala ka. Parang kang jack of all trades, master of none. opo, Okay? okey. So, Ah, eto yung mga na label mo. Yun lang ang ano ko. Maayos naman, ganda nung ano, pagka-label. Sa next time na lang yung ano na lang, yung kontian mo na lang para yes po, at least mabilis mo siyang ma-recall or ma-identify. And pag-label ng resistance and support, always same bias every time na gagawa ka. Same yes po. reasoning para hindi ka malito. Like, Mm, ano yung nga? Oh, strategies. oh, kasi yung pag-build ng strategy, kailangan kasi yung consistency nun eh. Opo, Consistency nung bias, consistency nung idea behind the trade, mga ganon. Hindi yung opo, pwedeng ano, pabago-bago ka ng reason. Like, ito yung reason ko dati, pero parang ayaw ko na ng reason na to, iba naman. So, wala mm, kang consistency nun. So, hindi mo malalaman na, hindi ka kasi hindi naman natin mape-predict, di ba? Ang opo, sa atin lang is probability na mangyari yun ulit. Oh, opo, kasi paulit-ulit lang naman si market. Okay? So, opo. ayos tong ano, ang ano mo, resistance. Ang ano na lang yung sa lesson 2. So, Yes panood mo po, yung yes po. volume. Kung may time lang naman. So, wag mo lang Yes po, ano. lalagyan ko talaga sir kasi gusto ko talaga matutunan 'to hangga't Oo. kaya kahit ano gagawin ko na 'to. Oo. Ipu-push ko na 'to, andiyan na kayo, eh. Oo na, Tsaka sabay. ang dami kong natutunan sobra sir sa Oo. oras pa lang ngayon grabe ang dami kong natutunan sobra. Salamat sobra sir, Sige, salamat sulit sige. talaga kayo sir. Mm. Yung signal niyo sir, eh, talagang ang lupit, eh. Sabi ko Talagang sa'yo. ewan ko ba, kahit ako, eh, nadadala ako tapos nire-review ko kung papaano niyo ginawa. Oo. Tapos ewan ko, hindi ko siya talaga ma-absorb ng buo. Parang yung nasa isip niyo is pinipilit kong i-absorb, talagang hirap, parang gano'n. Sige, Isip ko dahil nga beginner ta's advance yung mga videos niyo. So, mm. gano'n yung nasa isip ko, eh, kaya ayun. Pero sige sir, Sige, kaya mo yan pagka ano. Ay, alam mo na tong support and resist. Magaling ka na dito. Pagka practice practice mo pa, na. practice. Oh, Opo. gamitin mo yung ano, simulator para Yes po. ano. Tapos bantayan mo yung session. No, Mm, wag kang mag-open ng kahit anong oras. I-ano mo talaga, i-stick focus lang dun sa ano, sa stick oras na yan. stick talaga sa rule na every time like New York session, New York lang talaga. Or Okey po. London lang talaga. Wag ka nang mag-explore sa ibang time kasi dun maghahalo-halo yung ano eh, maghahalo-halo yung movement. So, mafru-frustrate ka na hindi ko na pe-predict to. Parang ganun, no? Yes po, yes po. At least expert ka sa isang session. Okey Okay? sir. Maraming salamat din po sir sa oras, grabe ang laki ng in-extend niyo. Maraming No salamat po problem, no talaga. problem. Sige, Thank you sige. po sobra. Thank Salamat, you sir. salamat. Okey Thank po. you. Thank you sir, ba-bye Bye-bye. po. Gold night. Good night sir. Bye-bye.